Mapagpalang buhay mga kamodule, ako si Teacher Evan. Kamusta kayo? Aba, masaya akong marinig na kayo ay maayos, malusog at masigla. Kayo ba ay hirap pa rin sa pagsasagot ng inyong mga modules? Aba, tara na at samahan ako sa ating lesson sa araw na ito, Solving Problems Involving Factors of Polynomials. Basahin nga natin ang una nating halimbawa o si problem number 1. The area of a square is numerically equal to 40 times its perimeter. Find the length of a side of the square. Ulit, the area of a square is numerically equal to 40 times its perimeter. Find the length of a side of the square. Nakadalawang ulit na tayo ng basa pero parang ang hirap pa rin sagutan, tama ba? Pero alam mo ba na may mga paraan o steps na makakatulong sa atin para sagutan ang problem na ito at ang mga susunod pang problem o halimbawa sa video na ito? Ano kaya iyon? Ito si RTSA. Ito ay acronym na mga steps sa pagsosolve ng word problems involving factors of polynomials. Ang ibig sabihin ng R ay representation. Dito ay nagbibigay tayo ng letters o sa math ay tinatawag na variables upang i-represent ang hinahanap sa ating given problem. Ang T ay translation. Dito ay bumubuo tayo ng equation upang mahanap ang sagot sa given problem. Ang S naman ay para sa simplification. Dito ay nagsosolve na tayo gamit ang equation na ating binuo. At ang A ay ang answer o ang ating pinakasagot para sa given problem. Halika at balikan natin at gamitin natin si RTSA sa ating problem number 1. Teka muna, bago gamitin ang RTSA ay basahin munang maigi at unawain si problem number 1. The area of a square is numerically equal to 40 times its perimeter. Find the length of a side of the square. Ngayon na ito ay nabasa na, punta tayo kay R, ang representation. Dahil ang hinahanap na sagot dito sa problem number 1 ay isa lang base sa find the length of a side of the square ay isang variable lamang ang gagamitin natin sa ating representation. Pwede tayong pumili mula sa letters A, B hanggang Z, pero dahil side ang hinahanap dito ay S na lang ang gagamitin kong variable. Kaya naman ang ating representation ay let S be the length of the side of a square. Punta tayo kay T o si translation. Kuhain natin ang salitang makakatulong sa atin para bumuo ng equation. At ito ay ang sentence na the area of a square is numerically equal to 40 times its perimeter. Isulat na natin yan dito sa ating board. Bago tayo gumawa ng equation, ay alalahanin natin na kapag sinabing area of square, yan ay may formula na S squared. At kapag sinabi naman natin na perimeter of a square, yan ay may formula na 4S. Kung gayon, itong mga information na ito o mga formula ay magagamit natin sa pagbuo ng ating equation. Sige nga, the area of a square, ano nga ulit yon? S squared. Kaya ilagay mo doon ay S squared. Is numerically equal, yan ay nagsisignify ng equal sign sa mathematics o kahit is lang. Kapag may nakita kayo sa translating word into mathematical equation, yan ay equals. To 40 times its perimeter, since ang nakalagay ay 40, so yan ay 40, times means multiplication, so gawa tayo ng ating open and close parenthesis to designate multiplication. Then, perimeter, ang perimeter of a square ay 4S, so ilagay natin dito 4S. So ngayon, ang ating equation na nabuo ay S squared is equals to 40 times the quantity of 4S. At dahil meron na tayo na buong equation, ay makakapag-solve na tayo under simplification. So, ang ating equation ay S squared is equals to 40 times the quantity of 4S.
So we have s squared is equals to 40 times 4s, that would be 160s. Lipat natin si 160 sa kabilang side ng equation. So, sa tulong ng additive inverse property, kapag naglilipat tayo ng factor, binabago natin ang kanyang sign. So, kung siya ay positive, pag nilipat natin sa kabilang side ng equation, ay magiging negative. Kung siya naman ay negative, ay magiging positive. So, we have s squared minus 160s equated by, since wala nang natira dito sa side na to, dahil nilipat na natin sa 160s, yan ay magiging 0. Ang next na gagawin natin ay i-factor natin ang equation na ito. So, s squared minus 160s equals 0. So, ipa-factor natin yan using the factoring techniques, factoring by greatest common monomial factor. So, kuhain natin ang GCMF ni s squared at ni 160s. We have s squared and 160s. Lista natin. Ang factors ni s squared ay s times s. Ang factor ni 160s ay 160, then s. Saan sila nagkaparehas? Kay s. Okay, so ang GCMF natin ay s. Lagay tayo ng open and close parentheses, equated by 0. Then, ang gagawin natin is to divide s squared minus 160s divided by our GCMF, which is s. So, s squared divided by s sa laws of exponents, kapag tayo nagde-divide ng variable with exponent, ang ginagawa natin is to subtract their exponents. So, 2 minus the exponent of s, which is 1, we have s raised to 1, or hindi na natin isusulat si 1. Next, 160s divided by s. So, we divide s divided by s, that would be 1. So, ang matitira ay minus 160. So, lalagay natin yung quotient sa loob ng parenthesis. S minus 160. The next thing to do is to equate these two factors, si s at si s minus 160 kay 0. Yan ay sa tulong ng zero product property. Lalagay lang ako dito ng divider. So, we have s equated by 0 and another factor, which is s minus 160 equated by 0. So, ito ay meron ng sagot, s is equals to 0. Ito naman, kuhain natin. Lipat natin si 160 sa kabilang side ng equation. So, kung siya ay negative, ay magiging positive 160. So, ngayon, ano ang length of a side of the square natin? Si s equals 0 o si s equals 160? Yan ay si s equals 160 dahil wala po tayo dimension o length na 0. So, hindi natin ito kukuhain as our final answer. Okay? So, ang answer natin ay s is equals to 160. Therefore, the length of the side of the square is 160 units. Okay po, madali po ba? Kayang-kaya ba? Aba, oo naman. Kopyahin o i-screenshot ito at sagutan pagkatapos ng video lesson na ito. Upang malaman kung tama ang sagot, ay ilalagay ko ito sa description box. Silipin mo na lang kapag tapos ka nang magsagot. Maaaring balikan ang problem number 1 bilang gabay sa pagsasagot sa problem na ito.